Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:37 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa aming programa, ang programang Dos Kumpanieras, kung saan kami po ang inyong nakakapiling, napapakinggan at nakikita sa ating mga digital platforms. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang gabi sa iyo, Panyera. Magandang gabi sa iyo, Attorney Cam. Uy, At congratulations, madam na madam ka ngayon. Batiin ko lang din po yung mga kasamahan ko na gumraduate, nagkaroon po ng recognition rights dyan po sa May De La Salle University, Manila, at syempre sa aming Communication Department Chair, si Dr. Soriano. Magandang gabi po. And congratulations! Sa PICC po gaganapin sa June 22 ang aming graduation. Yan. Sabado. Congratulations, Attorney Cam. At syempre, ngayong gabi po, pag-uusapan natin, kasi kahapon may kinalaman sa whole departure order. Ito naman, kasi sa whole departure order, pinipigilan ka lang umalis ng bansa. E paano kapag meron ka ng warrant of arrest? Mag-i-staycation ka na ba? Oo, saan ka na pupulutin? Ayan, saan ka na dadakmain? Pwede bang pangit ng dakma. Pwede bang sabihin, Panyera, no, kapag inimbitahan ka na, sir, meron pong warrant of arrest sa ganito, kayo po ay inaanyayahan pumunta sa sa pila, no, kayo presinto. Sabihin mo, pwede po bang tomorrow na lang, I'm busy, ganyan. O kaya, ay, lagpas na po yung oras. Kasi dapat siniserve lang yan ng mga hanggang alas 5 ng hapon, so, working hours. Ano ba dapat ang pwede mong gawin, ano? Yes. At saka, kailan ba dapat siniserve yung warrant of arrest? At saka kung sakasakali, no, mali yung warrant of arrest, ano ang pwede mo namang gawin? Ayan. At saka, ito bang warrant of arrest ay basta-basta na lang bang pwedeng i-request, lalo na kapag feeling mo itatakbo yung akusado, no? Akusado na po ang tawag kasi kapag ka nasa korte, no? Korte lang po kasi ang nag-i-issue ng warrant of arrest. So, akusado na ang tawag. Kapag ka nandun pa sa prosecutor's office, ang tawag dyan ay respondent. Pagdating sa korte, na isang pa ang information, ibig sabihin, merong findings ng probable cause para litisin ang kaso sa korte na posible nga na nangyari ang ganitong krimen at posibleng ikaw yung may kagagawa nito. So, mag-a-apply ng warrant of arrest para sa inyong pagka-aresto, para makuha ang custody sa iyo. Yan. So, yan po ang pag-uusapan po natin, no? Maaari natin pahapyon din, ano ba yung warrant? Tsaka, meron ba itong mga iba't ibang klase? At hindi lang yan, no? Pag sinabi bang warrant of arrest, sino ba nag-i-issue nito? Nabanggit ni Panyera, korte. Isa lang ba ang korte sa nag-i-issue ng warrant of arrest? Pwede ba mag-issue ng warrant of arrest ang NBI? O kaya naman ang BJMP, yan, Bureau of Jail Management and Penology. At lahat ba ng krimen na i-issuehan ng warrant of arrest? Yan. No? Tsaka bakit ba ito ini-issue, no? Tsaka yun nga kanina, paano ito ini-issue? Pag-usapan din natin yan. So, pwede ka rin bang makulong kahit walang warrant of arrest? Yan. So, yan po yung mga pag-uusapan po natin ngayong gabi. Ito po ang ating tatalakayin. Pero bago ang lahat, isang mapagpugay na pagbabati muna sa ating mga nanonood ngayon. Si Phil Barbie, sabi niya magandang gabi po mga Dos Kumpanieras. Nanonood sila dyan sa May Negros. Ayan. At ganoon din po sa ating mga DZRH News followers sa Facebook, Panyera. At sa DZRH Dos Kumpanieras, magandang gabi sa iyo.
Eduardo Narvaez, Raemel Maluto sa Guimaras, ganyan din Josephine Garimbao sa Michigan, at Violeta Montecalvo Zambrano, Tita Ami Miraflor Garcia, at ang nag-iisang Mami Jovita Adami. Uy, oo. Vanji Luba, magandang gabi Isabela Altamirano, good evening po. Rodel Anasio at Ronald Tumbaga dyan sa may Olongapo. Maghapong napakainit daw hanggang ngayon dyan sa may Olongapo. Nakikinig sa radyo. Makulimlim kanina, Atty. Cam. At laging nakatutok sa DZRH. Ganon din po si Victoriano Duran naman, nanonood lagi yan sa may Las Piñas City. Si James Ryan Paloma, ganyan si Moonbeats, at Federico Bagisi, Mami Belen Rivera, at syempre Renato C. Dyan sa Quezon City, si Tita Ami Miraflor Garcia at si Rodney UC nanonood din sa atin. At maraming iba pa, lahat po ng bagaman at hindi nagpaparamdam pero regular na nanonood sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ayan. At syempre, simulan na natin ang ating talakayan. Mga basic lamang po na impormasyon na maaaring makatulong po. No? Again, mas maganda at mas maigi pa rin po na kung kayo po ay may kinakaharap na kaso, sumangguni po sa mga abogado malapit po sa inyo. Personal na pagsangguni, Atty. Cam, dahil kailangan nyo pong ipakita yung mga dokumento na available at syempre, yung mga ebidensya ninyo para din kung kayo, kasi kailangan din maasikaso yung depensa ninyo. At saka syempre kapag ikaw ay nagkwento panyera, no, dito kasi papasok yung mga facts, no, na kung paano hahawakan ng abogado, sa titignan ng abogado yung anggulo ng mga importante doon sa mga facts na sinabi. Minsan kasi pag nagkwento tayo panyera, yung mga abogado nakikinig yan, pero iniisa-isa niya yung mga importanteng mga facts lamang na kakailanganin niya sa paggawa ng mga affidavit mo, complete affidavit o kaya kung ano-ano pa na affidavit. Yes, and as much as possible yun pong facts lang ikikwento ninyo. Kasi yung parang abogado ninyo hindi masyadong malilito at napakahirap pong i-decipher. Minsan mahirap i-decipher kung punong-puno ng emosyon, although hindi din natin ito maiiwasan. Correct. Ayan. So again po ito basic knowledge lamang po para po sa ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay, maaari pa rin pong mas maigi pa rin pong dumulog sa mga abogado. Dos Compañeras. Personal po, ayan. So pag pinag-uusapan po yung warrant of arrest, no? Again po, ito po ay nasa ating konstitusyon na kung saan hindi po ito basta-basta ini-issue ng ng one click lamang o kaya print tapos issue na, no? Hindi po ganoon ito kasi ang sabi ng ating konstitusyon, wala pong warrant of arrest tsaka search warrant ang mai-issue except lamang po kapag may nakitang probable cause na dinetermine, no, ng personal ng judge ng hurado. Ano ba yung probable cause? Ibig sabihin posibleng nangyari ang krimen at posibleng ikaw, no, ang may kagagawa nito. Kaya kailangang usigin sa korte para malaman kung ikaw nga, kung totoo ang nangyari at kung ikaw nga ang may kagagawa nito. Otherwise, no, dapat kang mapalaya or dapat ka ma-dismiss ang kaso sa iyo, either i-dismiss or i-acquit ka, mapawalang sala ka sa kasong isinampa laban sa iyo. Siyempre, titignan ng judge, i-examine niya yung mga oath po, yung mga isasubmit mong mga dokumento o kaya yung mga witnesses na ipoprovide mo, no? So, kailangan po na ito po ay personal na madetermina ng hurado bago po siya makapag-issue ng warrant of arrest. And again po ang pag-issue po ng warrant of arrest ay it doesn't mean na ikaw ay criminal na. Yes, diba? Kaya nga akusado pa lang inaakusahan. Hanggat wala pong conviction, hindi mo pwedeng sabihin bagaman at halimbawa ito ay nahuli na, no? Hanggat hindi pa po pinal, no? Hindi pa final yung desisyon, yung conviction. Hindi mo siya pwedeng tawaging magnanakaw, no? O kaya kung may kaso siyang robbery, hindi mo siya pwedeng tawaging magnanakaw hangga't hindi final, no? Yung conviction sa kanya. Ang problema po kasi sa atin kapag halimbawa sa ating mga kapitbahayan, no? Kapag may nahuli, no, doon na kapitbahay natin, minsan pinopost pa natin sa Facebook, ay mamamatay tao, nahuli, no? Warrant of arrest, no? Dahil sa bisa ng warrant of arrest. Akusado pa lamang po. Yes. And again po, no, i-remind namin kayo kapag ito pong mga criminal na kaso, ang quantum of evidence na kailangan, pinakamataas na ebidensya na kailangan ay proof beyond reasonable doubt. Wala talagang
talagang sa Yung pag-iisip. pinakamatibay, no? Na ikaw na talaga. walang duda. Walang duda. Na ikaw ang nag-commit, gumawa ng krimen na ito. Take note po, merong presumption of innocence until proven otherwise. Yes. No? Kaya nga po, hindi mo pwedeng tawaging criminal ang isang tao kung siya ay akusado pa lamang. Alam mo, gustong-gusto ko yan yung presumption of innocence, Panyera, na ikaw ay inosente pa din sa mata ng ibang tao, sa mata ng batas, hanggat ikaw ay hindi dumadaan sa trial at hindi napapatunayan na ikaw ay nagkasala. Yes. At again po, pag-usapan natin, no? Sino-sino po ang nag-i-issue ng warrant of arrest? Kanina sinabi natin ang judge. Hindi po pwedeng ang NBI, director, ang DOJ, ang iba pang sangay ng gobyerno. Korte lamang po. Parang korte lamang po. Parang whole departure order, Panyera. Ang role po dito ng police, ng NBI, ay yung i-implement, no, i-execute yung warrant, no. Ibig sabihin, ipatupad yung warrant, no. Gawin yung paghuli kasi sa warrant of arrest po, ito ay inuutusan yung alagad ng batas na hulihin, arestuhin itong akusado. At again po, bakit to na-issue? Hindi lamang po para, of course, no, patunayan na maaaring ikaw ay nagkasala, kundi para ma-acquire din po yung kapangyarihan ng jurisdiction, no? Para jurisdiction dun sa person ng akusado, no? Kasi paano naman tayo magkakaroon ng jurisdiction, Panyera, kung hindi, no? Kung hindi na dadala sa korte yung taong inaakusahan. Maliban na lamang po, no, kung kusang loob kayong sumuko, in which case, no, magkakaroon po ng jurisdiction, no, ng kapangyarihan sa inyo ang korte. At ang pinakamaganda naman, kung ikaw ay sumuko, meron itong mitigating circumstance, Panyera, kung saan maaaring bumaba. Makapagpababa, kahit katiteng, ano, yung inyong kaso. Yung sentensya, yung posible maging sentensya sa inyo kung sakasakali na kayo ay mahatulang nagkasala ng walang duda. Proof na guilty beyond reasonable doubt. Dos Compañeras. Okay, ayan yung pinag-uusapan natin. Marami na tayong mga nabigay na mga basic legal information sa ating mga kababayan. Kung kayo po may mga katanungan, meron pong mga nangyari na ganito, no? May kinalaman po sa warrant of arrest, maaari niyo pong ikwento, no? I-message kami sa aming mga digital platforms, sa comment section po ng DZRH News, DZRH News Television o DZRH Dos Compañeras Facebook page. Live na live po kami ngayon para mapanood ninyo. At ganoon din po sa DZRH TV 4K live stream. Yan. Oy, sabi ni Rodolfo Laho, mainit daw ngayong gabi, Panyera. Talaga? Lagi naman mainit. At ganoon din po sa mga iba pang mga gustong sumali sa ating DZRH Malacash online promo. Again po, tuloy-tuloy pa rin po ang pamimigay natin ng ating papremyo para sa mga loyal listeners po ng ating himpilan at ng ating programa. Ang gagawin lang po ay sagutin ang katanungan. True or false? Ayan, tuwing working hours lang daw po pwede. Dapat iserve ang warrant of arrest. O, walang sasagot daw po ng trolls. Ayaw namin yung mga trolls na yan, ha? Mag-message po sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Huwag po ipopost ang inyong mga cellphone number sa comment section dun po sa private message. Ayan. At syempre, pinag-uusapan pa rin po natin, no? Kung may warrant of arrest at inimbitahan ka sa presinto, pwede ka bang hindi sumama sa pulis? Yan at iba pang mga katanungan. At kung halimbawa ikaw po ay naaresto, ano naman ang iyong remedyo? At ano ang iyong mga karapatan? Yes. Sa pagbabalik po ng Dos Compañeras, kami pa rin po ang inyong nakakasama. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At ito po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Compañeras. DZRH 85th Anniversary Countdown. Narinig mo na ba ang malaking balita? Na muling uukit sa kasaysayan ang tinig ng asul, pula at dilaw
Dahil malapit na ang engrandeng pagdiriwang ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Sa panibagong yugto ng ating himpilan, sama-sama nating balikan ang makasaysayang legasiya ng DZRH sa puso ng bawat pamilyang Pilipino. 32 days na lang po at muli tayong magsasama-sama sa 85. Sa isang adhikain, sa isang tungkulin, sama-sama tayo Pilipino. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy 85th anniversary, Panyera. Happy anniversary, Attorney Cam. Napakabilis, no? Biruin mo, 85th anniversary. Biruin mo, 85 na ang DZRH. Hindi pa ako pinapanganak, andyan na ang DZRH. Kauna-unahang radyo sa Pilipinas. Magsama-sama po tayo. Marami po kaming mga inihandang mga activities, mga campaigns, and of course, medical mission para po sa mga kababayan natin. Meron din po kami mga inihandang papremyo para sa mga masugid nating tagapakinig, mga loyal listeners natin. Para po sa inyo to sa pagdiriwang ng 85. Samahan niyo po kami dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi po kami aabot ng ganito katagal. Yep. Thank you so much. Ayan. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang Dos Compañeras, kasama pa rin po mga panyera ng bayan, Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan pa rin po natin, usaping warrant of arrest. Ayan, kanina nasabi na natin na pag-usapan po natin na itong warrant of arrest po, no, ay ini-issue po ng isang hurado, no? Hindi po ito basta-basta ini-issue ng kung sino-sino. Ayan. At tanging po, ang huwes, judge lamang po. Yes. Ang prosecutor or fiscal, wala po silang kapangyarihan, no, na mag-determine, na mag-issue ng warrant of arrest. Ang kapangyarihan po ng piskalya, ng fiscal, ng prosecutor ay mag-investigate. Ito po yung tinatawag na preliminary investigation. And at the same time, after preliminary investigation, susunod na po dyan yung resolution doon sa iniimbestigahan. Ano ba yung resolution? Siya po ay nagsasabi kung meron bang probable cause o basihan, no? Pero hindi po doon nagtatapos, no? Magkakaroon na naman po ng probable determination ng probable cause kapag nag-file ng information, no? Kapag nag-resolve po si fiscal or si prosecutor na merong probable cause, magpa-file po siya mismo ang magpa-file ng information in court. Na yun naman po ang niraraffle sa mga huwes kung saang branch siya magpa-fall. At tapos yun po yung mag-i-issue ng warrant of arrest. Ngayon, bago po ma-issue ang warrant of arrest, meron munang determination ng probable cause, no? Pangalawang probable cause ito, Attorney Cam, no? So hindi isa lang ang determination ng probable cause. Nagkakaroon pa ng pangalawang beses bago ma-issue yung warrant of arrest. So again po, hindi po ito basta-basta na-issue ng ganun-ganun lang, one click lang, print and then pirma lang ng kahit sino-sino. Medyo mahigpit po ang ating batas, ang ating konstitusyon sa pag-i-issue po ng warrant of arrest dahil tandaan po ninyo, no, yung ating right of liberty ay siyang tatamaan nito. At sa katanungan na meron po bang oras pag sinerve ang warrant of arrest at meron po ba itong expiration. Ayan. Sa ano po, no, yung sa pagsiserve ng warrant of arrest, Panyera, ito po kasing marami nagtatanong, meron bang expiration nito? Kunyari, expired until 2024, mga ganon. Yan po ang pinagkaiba ng warrant of arrest at ng search warrant. Dahil ang warrant of arrest, Attorney Cam, gawan. Ang warrant of arrest po ay wala pong expiration po ito, no? At hindi katulad ng search warrant, Panyera, dapat ito ay mai-serve na, no? Within 10 days. Although, no, yun pong warrant of arrest ay kailangan, no, magagawa po ng report. Supposedly ang binigyan ng arrest warrant o inisyuhan ng arrest warrant kung naaresto na ba o hindi yung pina-aresto within 6 months. Kasi kapag ka nanggaganito po, na-archive po yung warrant of arrest kapag ka hindi po na-implement or na-execute within 6 months. Ayan. Ayun. At hindi lang yun, Panyera. Although meron na pala ngayong e-warrant. E-warrant, electronic warrant na parang nagiging active pa rin siya. No? Kasi pag sinabing archive, nagiging inactive po. Kaya yung marami po sa ating mga kababayan na merong kaso na na-issuehan ng warrant of arrest,
na nakakalaya, no, bagaman at may warrant of arrest kasi nga na-archive yung warrant of arrest na na-issue para siya ay arestuhin. Ayan. Alam mo yung mga kapulisan natin, minsan dito lalabas yung pagiging galing nila sa kanilang mga sources kasi yung mga iba dyan, Panyera, yung mga nagtitip. May nagtitip na ganito. Especially po kapag halimbawa po ang taong ay tumakas po, no, dun sa after ng krimen, ay meron patong sa ulo, Panyera. Pansin mo yan? For example, meron tong yung mga heinous crimes. Oo, meron tong patong na ganito, no, si mayor o kaya si governor patong ng ganitong award kapag sino mang makakapagturo. Yun, medyo mabilis yun kasi talagang tumutulong ang mga citizen natin sa ating mga kapulisan. Pero ang tanong, pwede bang maaresto naman ng walang warrant of arrest? Dahil kanina pinag-uusapan natin, o kailangan i-serve yung warrant of arrest, no? Wala po itong expiration. Kahit hanggang gabi, pwede kang wala siyang pinipiring oras. Wala din siyang notice. Yes. Dahil syempre, kapag ni-notice, may warning ka na kagad. Makaka-eskapo ka. Teka lang, silbihan ka ng warrant of arrest dyan, Attorney Rina Seco, ha? Ganito. So, diretso po ito sa police o sa mag-i-implement ng warrant. No? So, sila lamang po ang nakakaalam para naman magkaroon ng sapat na pagkakataon, walang warning kasi parang like a thief in the night. Mabibigla ka na lang. Surprise! diba? Andyan na. Pero ang tanong, Attorney Cam, automatic ba na kapag inaresto ka, meron kang ipoposasan ka? Sige, Attorney Cam. Pag merong warrant of arrest. Pag inaaresto ka na, automatic ba na ikaw ay poposasan? Unless ikaw ay, Panyera, ay, ano ba tawag dito? Yung hindi resisting arrest. Hindi ka pumapayag na ikaw ay arestuhin, no? Nanlalaban ka. Iba kayo kaya nga pala, Attorney Cam, going back to your question, pwede bang tumanggi? Wag na wag po kayong tatanggi. At lalong wag na wag kayong manlalaban kapag may warrant of arrest, no? Yes. Kahit pa may reklamo kayo na ayoko na mali ito, hindi po ito totoo. Kahit po meron kayong ganong reklamo, ganong hinaing, wag po kayong manlalaban, wag po kayong magre-resist. Bakit? Natatandaan nyo ba yung mga issue ng nanlaban? Ang pinaka-importante lang po, sumama kayo, i-check nyo muna yung warrant of arrest, kung tama ba ang mga impormasyon doon, kasi baka naman hindi ikaw yun. Diba? At pagkatapos, you coordinate immediately with your lawyer. Ayan, kasi ang remedy naman po niyan, lalong-lalo kung halimbawa ay bailable naman po ang inyong kaso, pwede mag-post ng bail. Ang pinaka napapansin ko lang, Panyera, na medyo magaling itong mga arresting officer natin, kapag manguhuli sila, laging Biyernes ng hapon o kaya Biyernes ng gabi, wala nang Panyera, opisina. So, mag-overnight tuloy ng Sabado, Linggo hanggang Lunes bago makapag-post ng although bail. kapag may mga pagkakataon naman, Attorney Cam, na merong mga more on inquest mga prosecutors ito on weekends kasi 'di ba kapag kayong weekend, meron pong nangyaring warrantless arrest, ibig sabihin merong inaresto kayo, no, na walang warrant dahil merong a crime has just been committed, a crime is about to commit, o kaya kung ano pa man, no, kasi tatlo po yung pagkakataon, yung warrantless arrest, no, meron pong inquest prosecutors even on weekend. Bakit? No? Kasi po meron pong mga oras po ito, depende po sa nature or bigat ng kaso na isinampa sa inyo. Meron yung 12, 24, tama ba ako? 12, 24, 36, no? Kapag ka po, within those hours po, dapat ma-file ang information in court. Otherwise, dapat po kayong ma-release immediately, no, sa loob ng bago pa mag-lapse yung ganong oras. Yun. At syempre kanina nabanggit nga ni Panyera yung 3 incidents kung saan pwede kang maaresto nang walang warrant of arrest. Unang-una kapag halimbawa ay ikaw ay tinatawag natin na inflagrante delicto. Ayan, palawigin lang natin tsaka palawakin yung explanation, no, kapag halimbawa ang isang tao po, no, na parang meron dyan yata. Not me. Para may ito pala. Paano ba ito? Off natin. Yan. Yung pala yun. Ayun, meron lang nag-feedback. Just committed the crime. No? Caught in the act. Pala, yes. Just
kasalukuyang gumagawa ng krimen. Ayan. Yung mga ganyang pagkakataon, Attorney Cam, kahit ikaw ay civilian, kahit hindi ka miyembro ng law enforcement, pwede kang mag-aresto. Kaya po yung citizens mga, arrest. Oo, yung mga sinasabi nila na, bakit mo ako arestuhin? Pulis ka ba? Pero kung halimbawa ikaw ay nakita niyang nagnakaw at ikaw ay patakbo na, no? At ikaw ay kanyang hinuli. Ayan, pasok ka dito. At syempre kasama rin dito, Panyera, yung in the act, no? In the act of committing committing a crime. Basta meron pong personal knowledge po, no? Yung manghuhuli na ikaw po ay merong overt act na talagang gagawa po ng krimen. Pwede ka rin pong hulihin kasi hindi na po kailangan ng probable determination ng judge doon. During that time, may gagawin ka na. At syempre yung mga just committed the crime. Just committed. Yung kakatapos lang. Katatapos lang. Ito nga, nagnakaw ka, tumakbo ka bigla. Yung kaya nga po lang. merong mga yung konsepto ng hot pursuit operation, Yes. no, na hinahabol, na tinutugis ang kagagawa lang ng krimen. Ayan, at again po, no, base sa kaalaman at sa sirkumstansya na yun talaga, no, yung taong iyon ay gumawa ng krimen. So, pwede pong mahuli ng walang warrant of arrest. At ganun din po yung mga takas sa bilangguan o takas na preso. Ayan. So, maaari din po kayong hulihin. Ayan. Ang tanong, pwede bang dalhin sa isang lugar, i-torture ang isang akusado para umamin? Siyempre hindi. Of course, di ba? Anything na nakuha, anumang impormasyon na nakuha, pag-amin na nakuha sa mga ganito, ay illegal po ito. Labag po sa batas at pwede po itong i-suppress. Ano ba yung i-suppress? Hindi isali. Exclude the evidence na gagamitin sa korte. Lalong-lalo na, Panyera, yung mga umamin. Sige, ako na lang po ang gumawa ng krimen kasi bugbog sarado ka na, Panyera, no? O kaya, hindi lang yun, no? Yung under the influence ka pa, no? Merong influence na binigay sa'yo para umamin ka. O kaya naman po, no, bukod dun sa mga threat, ayan. So, duress. Yun po yung mga kasama po yan, kinaklasify na fruit of the poisonous tree. Maling proseso, no, nakuha or ebidensya, no, or mga statements na nakuha sa maling proseso. I don't know if you remember, no, yung interview po noong isang teacher na sabi niya ay magbibigay siya ng reward kay Pangulong Duterte, magpabibigay siya ng reward sa kung sino man papatay kay Pangulong Duterte. Remember that, no? In-interview po siya sa media, no? Ay umamin naman siya. Pero bakit hindi nagamit yung statement na yon o pag-amin yun? Because he wasn't made aware of his rights, basic rights, no? And he was not assisted by our lawyer. Take note po, kung may aresto yung karapatan na binabasa sa inyo, tinatawag na Miranda rights. Attorney Cam, sige, explain the Miranda rights. Naku, Miranda rights. So, ibig sabihin, no, kailangan sabihin muna na ipaliwanag sa iyo. Oo, di ba? Na maaaring ang iyong sabihin, ang maaaring ang iyong pag-amin ay maaaring magamit laban sa iyo so sa korte. So you have the right to remain silent, no? Kaya, anything you say, no? Anything you say, blah, blah, blah. Yan. Kaya sinasabi sa'yo na pwede kang manahimik, hindi ka pwedeng i-compel, pilitin, no, na magsalita o umamin o gumawa ng mga statement. Because if not, maaari po yung i-exclude bilang ebidensya. Minsan, no, pagsasabi, no, I invoke my right against self-incrimination. Kasi maaari ka magsalita ng mga bagay-bagay na makapag-incriminate, makapag-diin sa'yo. Kaya minsan, kailangan kaya hindi ka pwedeng maging testigo laban sa sarili mo. Correct, diba? Kaya minsan, talaga po no, kailangan po ng patnubay ng isang abogado kapag ikaw po ay lalo na po aresto. Kaya nga po meron, no, isa sa mga binabasa na karapatan ninyo during the reading of the Miranda rights, you have the right to a counsel of your choice. Correct. At kung wala kang abogado or wala kang kakayahan na mag-engage ng abogado, the government, the state will provide one for you. Yan. Kaya nga po yung iba, no, yung nakapag-assist na ako, Attorney Cam, sa ganito, no, sa arraignment dahil walang abogado yung akusado, ako yung nag-assist sa kanya kahit hindi kami magkakilala. In-explain ko lang sa kanya kung ano yung kanyang mga karapatan, ano yung implications, ano yung kasong na binasa or na binasa laban sa kanya. Ayan. Yun. Dos Compañeras.
May question dito, Attorney Cam Renato, sasagutin natin mamaya. At ito muna, sagutin ko muna. Ito sabi ng ating listener, sabi niya, nakapatay daw po yung pinsan ko. After ng krimen, tumakas po siya, pinaghahanap ng pulis. 5 years na pong wala siyang contact sa kanyang pamilya. At may mga witness na nakita na siya ang huling lumabas ng bahay. Guilty po ba siya o presume innocent pa rin po ba siya? Ayan. O so pag ganito po na may warrant of arrest, again, sabi nga po namin kanina, until proven guilty po, pag dumaan po sa trial, that's the time na siya po ay magiging kriminal. Pero otherwise, kung halimbawa warrant of arrest lang po at siya po ay umalis o kaya naman po, sabi niyo tumakas, siya po ay presume innocent pa rin po. No? Hindi to basta-basta nawawala. No? Although, kapag halimbawa ay pinesent na sa korte, doon papatunayan na maaaring magamit yung kanyang pagtakas, halimbawa panyera, after the crime scene, no? Yung mga witness na maaaring yung mai-produce, pero again, siya pa rin po ay presumed innocent unless otherwise proven guilty. Ayan. Okay, meron pang question dyan mamaya sa pagbabalik, panyera, sagutin natin yung question ni sino ba? Ito yung question kasi, nasaan na ba yun? Paano po pag hindi nabasahan ng Miranda right? May epekto po ba ito sa kaso? Ayan. Sagutin mo, Attorney Cam. Ano yun, Panyera? Pag hindi daw nabasahan ng Miranda rights. Oo, lalo na kapag yun, sinabi ni Panyera, kapag halimbawa po umamin ka, no? At sinabi mo na ikaw yung pumatay, ikaw yung nagkasala, ganun po, nang walang assisted ng counsel. Hindi ka assisted ng counsel, ng lawyer. At sinabi mo lamang ito sa mga pulis nung ikaw ay naaresto, pero hindi kasi binasahan na meron ka palang karapatan na hindi magsalita. Actually, kapag ka po mali yung aresto, mali ang pag-aaresto sa iyo, kasama of course yung hindi pagbabasa sa iyo ng iyong mga karapatan, pwede pong ipa-quash. Meron pong tawag na motion to quash. Pwede pong ipa-quash yung warrant. At the same time, pwede pong ipa-exclude yung mga ebidensya laban sa inyo. Ayan. Motion to quash warrant and to suppress evidence. Yes. Again po, ayan, nasa pagbabalik po ng Dos Kumpanyeras, babatiin pa po natin yung mga gustong magpabate. Yung mga gustong sumagot sa ating Malacash question, puntahan lamang po ang DZRH Dos Kumpanyeras. I-PM po kami, click po ang message, and then doon po kayo magmensahe sa amin. Yan. Attorney Cam, may question. Before we pause for commercial, basahin ko na yung question niya. Ha? Sabi niya, Attorney, curious lang, yun pong nagtatago ng kriminal, may kaso po ba yun? Tulad po dito sa amin, may pusher po na aarestuhin, pinagtulungan po yung pulis na aaresto sana. Halimbawa din po yung nangyayari sa paghahanap kay Pastor Kibuloy. Ayan. Sasagutin po natin yan mamaya. Sa pagbabalik po ng Dos Kumpanyeras, Malacash question tonight, true or false? Tuwing working hours lang pwede i-serve ang warrant of arrest. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At ito po ang Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras, kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At pinag-uusapan pa rin po natin ang warrant of arrest. Yan. Uy, may katanungan kanina, panyera. Before we pass for commercial, curious siya. Sabi niya ganun, yung nagtatago ng kriminal, may kaso daw ba yun? Tulad doon sa kanila, may pusher na aarestuhin. Hindi mo pa pwedeng tawaging pusher. No? Akusado pa lang na pagiging pusher. Tama ba yung term ko, Attorney Cam? Accused pusher. Yan. Inaakusahan pa lang. No? Pinagtulungan po yung police na aaresto. Anong pinagtulungan? Binugbog. No? Halimbawa po din yung nangyari dun sa paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. Meron pong PD 1829 yung obstruction of justice. No? Yung i-impede mo o anong tawag doon? Haharangin mo o para hindi mai-administer yung hustisya or hindi maaresto ang isang tao. At ang dami pa po nito. I-suppress evidence and all. Okay, i-delay mo, no? O yung gagamit ka ng mga fictitious name para itago, ikubli, i-harbor, i-conceal, i-facilitate mo yung escape, no? Yung pagtakas, kagaya na lamang nung hinarang mo yung mga arresting officers, no? O kaya naman, no? Tinulungan mo na meron kang barko, no? Pinahiram mo yung barko para sila ay makatakas. So yun po ay obstruction of justice na may kaukulan pong parusa sa ilalim ng batas. But of course, no? Kasi meron po tayong tinatawag na mga accomplices
accomplices and accessories sa krimen, no? Pagka po yung, may exception kasi dito, Attorney Cam, no? Kapag halimbawa kapamilya mo, no? Malapit na pamilya mo at ikaw yung halimbawa yung isang malipit na kapamilya ay yun ang aarestuhin o yun ang involved sa kaso, tinulungan mo siya, yung accomplices, supposedly accomplice yun. Pero accessory, pero hindi sila maaring managot because kasama yun sa mga exceptions. Natural or kumbaga normal sa isang kapamilya na proteksyonan mo yung kapamilya mo. Now, sa issue noong kay Kibuloy, ano, ay hindi naman ito kapamilya ni Pastor Kibuloy, no? Mga ang tawag ito. Ano bang tawag sa mga kasama niya? Mga miyembro ng kanyang I don't know, kung organisasyon, grupo, ng kanyang grupo. Syempre hindi nila nai-enjoy yung ganitong exception dahil hindi naman sila kapamilya. Ayan. May tanong naman dito, Panyera. Question, sabi niya dito, pwede po ba na maging basihan kapag manghuhuli pag walang warrant of arrest yung reliable information o kaya tip sa mga kapulisan? Alam mo, may ganitong kaso, Panyera, kung saan sinabi ng Korte Suprema na yung reliable information, hindi po siya sapat, insufficient siya para maging basihan ito. Kailangan talaga yung personal knowledge. Kasi halimbawa, may personal determination. Yes. O, hindi pwede yung tip-tip lang. Halimbawa, no, may isang kaso kung saan nakarating sa Korte Suprema, ang sabi merong isa na nagsabi na meron tong drugs sa itong taong naka-color blue, na matangkad, na maputi, na medyo singkit ang mata. Ganon, Panyera. Halimbawa, dinescribe. At ang ginawa ng kapulisan, pinara yung bus, pinababa at hinuli yung nasa description. At ang sabi nila, may nagtip po sa amin at meron pong ito po ay reliable information. Valid ba ang kanyang pagkakaaresto? Sabi ng Korte Suprema, wala siyang ginagawang masama, no? Nakaupo lang siya tapos sinabi lang na base dun sa mga itsura, ito yung sumakto. So kailangan personal knowledge. Halimbawa, kaya nga po nagkakaroon yung buy bus operation, may mga mark money, ayan. So yun po. Crucial din yan, Attorney Cam, maraming nadidismiss sa mga ganyang kaso, bagaman at meron talagang involved na drugs because illegal yung naging proseso. Napaka-technical po. Kaya marami pong nadidismiss na mga kaso ay dahil sa technicalidad na hindi po maaaring isang tabi, no? Ito mga technical requirements na ito, no? Or procedural requirements na ito. Because these are violations, kung sakasakali, tantamang to violation of the rights of the accused. Yes, lalo na yung chain of command. At saka yung mga, like a planting of evidence, o kaya naman, yung, naalala nyo, yung tinalakay natin tungkol sa search warrant, ano? Di ba sa search warrant, sinasabi doon, ito lang, ang hinahanap nito ay ganitong bagay sa ganitong lugar, sa kwarto, no? Di ba meron tayong plain view doctrine na hindi kailangang maghalughog, no? Unless sinabi doon sa search warrant na nandun, nakalagay sa cabinet, unang drawer, or whatever, at less naka-specify doon. Without that, ano? Pag lumabas ka doon, no? Nag-exceed ka doon sa authority or lugar kung saan siya pinapasaliksik sa'yo or pinapahanap sa'yo, at ikaw ay, kagaya ng isang kaso, Attorney Cam, George Dabon versus People, ano? Nasabi naman na doon sa kwarto, no? Ay ang ginawa niya, yung mga droga, nakaipit doon sa naka-fold na mga damit. Hinalughog ang mga damit. So therefore, sabi niya, napawalang sala ito, Attorney Cam, ano? Dahil bakit? Kasi nag-violate doon sa karapatan ng mga akusado. Nag-grant yung motion to quash and suppress evidence. Kaya napakahalaga po ng pagsunod sa tamang proseso. Yes. Si Rudy Palma, good PM po, dos compañeras. James Malyari, magandang gabi din po. And good evening, watching from dito lang po, Jojo Portugalesa. Ayan, sabi dito, may parang po ba para mapabilis ang proseso ng pag-issue ng warrant of arrest? So, depende po yan kay prosecutor, no? Kasi tsaka, depende po yan dun sa preliminary investigation. Kung mapoproduce nyo agad yung mga witnesses na ipoprovide ninyo, kaya yung mga evidences to support your claim, mas okay. Follow up, i-push na po si fiscal. prosecutor. Ito may question, Attorney Cam. Automatic ba na pag may warrant of arrest,
ka, meron ka ding hold departure order. Hindi po a-applyan, no? A-applyan mo para ma-issuehan ng hold departure order. Although, usually attorney kami, ito ay mga ina-alerto din naman talaga, no? Dahil especially kapag may warrant of arrest na. Ano pa bang mga question dito? Paano po kung plinantingan lang ng droga o ebidensya? Attorney Cam. Paano daw kung? Halimbawa, ang term niya plinantingan. There's planting of krimen po ito under doon sa comprehensive dangerous bawal po drug yan. Act. So hindi po may yan. pananagutan, malaki ang pananagutan ng arresting officer or ng kung sino man ang nagplant nito. Especially kung ito ay alagad ng batas. Ayun, planting po yung tanim talaga, no? Ibig Tanim, sabihin, parang kagaya ng tanim bala, tanim droga. inilalagay po pero hindi. Ibang usapan yung tanim ng marijuana. Peter Albia and Jody Zai, magandang gabi sa iyo. Teresa Arce sa Osaka, Japan. Ask ko lang po yung tungkol sa search warrant. Tama po ba na pumunta sila ng alauna ng madaling araw? Ay, hindi. Search warrant na po ito. Kung search warrant po, hindi po. Again po, iba po sa warrant of arrest. Ito po ay thief by night. Sabi nga ni Panyera, kailangan walang pagsasabi, no? Walang oras at hindi po na-expire. Search warrant pa yung tinatanong. Ang search warrant po, meron po itong expiration. 10 days. Meron din po ito dapat during during office hours. But daytime hours. Daytime. Pero kung halimbawa po ang sinasabi doon ay sinasabi mismo sa warrant na ito ay posibleng like yes. Mobile, no? At gabi lang na nandoon yung isi-search mo. Di pa pwede mo siyang i-execute ng gabi. Yes. Magandang gabi rin po, nanonood at nakikinig sa atin sa DZRH News, Henry Dolohan, Ria Soto, Albert Miranda. Parang Miranda Rice lang to. At ganun din po kay Resi Domingo. Si Resi sumasagot. Si Kenneth Arevalo. Magandang gabi sa iyo. At saka si Miss Adi Socrates. Meron din dito question, Attorney Cam. Si Rosabel. Attorney, we have a civil case where a hearing was held in the province. Yung attorney lang po ng plaintiff ang present. Apparently, there was a delay on the registered mail saying that we would be when would be the hearing date. After that, the court decision na po natapos kami. How can the defendants react to this? Talo sila, Attorney Cam. Ay, pagka ganito po, dapat alerto din kayo. Siyempre, dapat alam ng abogado or kino-coordinate agad ninyo ito sa inyong abogado. Why? Kasi yun pong, nangyari na ito sa maraming beses sa akin, Attorney Cam, na late na, merong nakaschedule, no? Tapos na-receive ko yung notice, tapos na yung schedule. Tama. So dapat yung abogado ninyo alerto po na nagsasabi, meron siyang manifestation na late na po namin ito. At yung motion niya, mapayagan ka pa rin na makapagpresenta ng inyong mga ebidensya kung halimbawa man. So at mag-schedule ng reset. So kasama po yun sa mga dapat na alerto. Pero kung ito, Attorney Cam, dumating na yung pagkakataon na meron ng desisyon ang judge, posible po nagkaroon ng kapabayaan sa panig ninyo kung ganoon. Yun. Kumpanieras. Ang bilis naman ng oras. Eto na. Eto na ang DZRH Mas Malakas promo online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti. Eto na. Para sa ating Malakas online question ngayong gabi, true or false, tuwing working hours lang ba pwede i-serve ang warrant of arrest? Ang sagot po ay it's a false. Congratulations! Ang ating winner ay walang iba kundi si Andy DV, De Vera ng Pasay City. Sabi niya, congratulations sa iyo. Congratulations. Hintayin mo po ang message ng Dos Compañeras sa kung paano mo makiklaim ang iyong papremyo at saka abangan mo, ayan, ang iyong 500 pesos. May pahabol bati pa ba dyan? Magandang gabi sa iyo sa mga taga Marinduque. Magandang gabi po sa inyo. At lahat na lang, Attorney Cam. Oo, ng mga nakikinig. Mama Jovita and Papa Will. Ayan, magandang gabi sa inyo. Nakasama niyo po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras.